Ayan na yung sinasabi ko. Mainit na, yan na, yan na, yan na. Oh, baba natin. Wow. Ito yung mga laruan. Wow. Sinong hindi mapapabili? Tignan mo, may Ford Raptor siya. Oh. Wala. Ayaw mo mumuha? Madali lang yan. Dio, next time na lang. Thank you ah. Ayos, ingat ka ah. Sige, salamat. Hoy, salamat ah. Sige, ingat ka. Ayan, may papakita ko sa inyo. 'Di ba sa last vlog natin bumili tayo ng bagong damit na mayroong protection sa siko tsaka sa shoulder. Ngayon, meron tayong Pac Pro. Ang kulang na lang natin is jacket. Since meron tayong protection sa katawan, mayroon akong in-order. Hindi naman siya waterproof, pero medyo parang water repellent siya. Ganun. Parang simple lang. Naka-hoodie jacket ka, ang dami niyang mga bulsa. Tapos ang linis niyang tignan. Tapos itong hood na to, pwede pang ito-pito kung ayaw mong nakalabas na ganyan. Medyo mainit nga lang ito. Kaya kapag nakahinto ka habang nakamoto, pwede mong ibaba muna. Tapos yun. Mura lang itong jacket. Siguro mga nasa 800 yata ito. Tapos shipping nasa 150 plus lang. Ganun. Pag nilalamig ka naman, pwede mo ipasok yung kamay mong ganyan. Oh, nice. Halos kapitbahay ko to ah. 5 bahay ang pagitan. Nakakasabay ko ba siya umalis ah. Ayun lang, mainit talaga. Pero kapag umaandar naman ah, medyo lumalamig naman yung jacket. So hindi katulad nung mga mesh jackets ko na pagka umaandar ng ganyan, dumadalo yung hangin sa katawan. Try nga natin. Okay naman. Malamig sa braso, sa dibdib may pumapasok naman. Sa traffic naman, pwede mo nga ibaba yung zipper, madali lang siyang iganyan. Madulas naman siya. Ewan ko lang pag tumagal ha. Maganda kung maganda yung forma ng jacket. Pang rides talaga kasi yung material niya, no, hindi naman siya tela eh. Parang madulas pa nga siya eh. Kaya lang, dapat meron pa rin kayong paddings. Ayan na yung sinasabi ko. Mainit na, yan na, yan na, yan na. Oh, baba natin. Oh, hangin mapa sa akin. Tagal pa naman ng stoplight dito. Ako lang yung maglelep. Oh, lalagpasan ako ng bios. Oh. Diretso pala yung bios eh. Naisip ko kanina dumiretso ng MacArthur Highway kasi pupunta ako ng Bulacan ngayon eh. Uy oh. Hawig ng Raptor ko. Bigla ko tuloy naalala yung nakita ko 300cc dinaan niya sa expressway. Parang naka-off yung traction control nito, nag-wheelie siya no? Pupunta tayo sa Read for Speed Shop Bulacan para bumili ng makina ng aking RC. Naglaro kasi kami kahapon. And then habang naglalaro kami, mga nasa second station. Kasi pupunta kami ng 14th station sa right. Nangyari, namatay yung makina. Ayaw nang mag-function ng forward and reverse. Parang Ford Raptor eh. Ang suspetsya namin, napudpud yung brush. Kasi hindi naman brushless yung motor niya eh. Syempre meron ding lifespan yun, di ba? Kaya bibili tayo ngayon doon sa Read for Speed Shop. Kasi si Peter Imson, yung may-ari nung shop na yun, kasi branch ko lang yun eh, nagbebenta siya ng mga RC. So meron siyang motor doon na brushless, yung pinaka top of the line na ng engine na para sa Traxxas. Pinakamahal yun eh. So mas matagal yung buhay nun dahil nga wala nang contact point. Hindi pa siya madaling uminit dahil wala nga siyang brush. Kaya yun, hanggang second station lang kami nung naglaro kami ng RC na dapat hanggang 14 yun. Wala man sa kalahati bumigay yung laruan ko, no. Meron din akong in-upload na video noon, naglaro kami ng RC sa bundok, nasa Facebook yun. Tapos pinasok ko pa yung GoPro sa loob ng RC, kaya parang tunay. Tumumba-tumba pa nga yun eh.
Pero at least yung GoPro di nalalaglag eh, no? Masaya naman siyang laruin, para kang bumalik sa pagkabata. Pero yung presyo ng laruan na yun, hindi siya pang bata. Dahil yung brand new ng Traxxas TRX4 is nagre-range ng 30 to 33,000. Brand new, wala pang baterya. Tapos stock lahat. So ang problema kasi kapag stock lahat, like yung motor, brand new ko nabili yung sa akin. So after 8 months, bumigay yung motor niya, bibili naman ako ng bago. Siyempre hindi na ganun yung bibiling ko ulit, yung brushless na. Magkano ba yung brushless? Nasa 12.5, motor lang. So doon sa 33,000 na brand new price ng Traxxas, ang dami pang kulang. Walang baterya, walang charger, kailangan mo mag-upgrade ng kung ano-ano para gumanda yung performance. Buti, walang masyadong wind noise, no? Sa camera, maganda yung filter ng hangin ng mic ko ngayon eh. Okay sana yung hyperview, kaya so maraming nahihilo sa hyperview ng lens ng GoPro natin, kaya binalik natin siya sa super view. Welcome to May Kawayan. Medyo nakakalito to, no? O tapos ito, pwede ba dito? Ay oo, dito nga, pagkakaliwa ano. Alam nyo ba na wala bang enforcer dito? Yung una kong napanood na motovlogger, dito siya madalas noon, si Eric Branford. Siya yung kauna-unahang motovlogger na pinanood ko sa YouTube. Walang enforcer, nakakailang to lumipat. Upya. So dito siya pumunta noon gamit nung kanyang Ninja 1000. Check nyo man yung channel niya. Hindi na siya active ngayon eh. Nakaka-enjoy siyang panoorin. And syempre naka big bike siya, so interested ako sa big bike na nila. Nag-enjoy ako nanonood sa kanya kasi boom boom yung motor niya, no? Yung pagbablog niya is kapareho lang din ng pagbablog ko. Nagkukwento, sinasama tayo kung saan siya pupunta. Eh tayo naman, dahil nanonood tayo sa TV, gusto natin yung ma-relax tayo, pero realistic siya, kung hindi siya scripted, ganun. Wala namang problema sa mga content creator na scripted, pero yung trip ko lang ngayon is kung ano yung talagang totoo na nangyayari, like sa kalsada, yung traffic situation, kung ano yung mga bikes na nire-ride natin, ganun. Kaya nga kapag nakikita tayo ng mga ibang subscribers natin, gawa ng lagi tayong pinapanood, parang close na sila sa atin dahil kilala na nila tayo eh. Yung story natin natatandaan nila, tumatatak sa isip nila, kaya kapag nakita nila tayo personally, kilalang kilala tayo. Minsan nga nagugulat ako pag may na-encounter akong subscriber, tatanungin niya yung last na ginawa ko, ganun. Kung minsan nakalimutan mo na yon, pero sila alam pa rin nila. Bawa nung pina-ceramic coating natin yung Raptor natin, after ilang months, tas may nakakilala sa'yo, tatanungin niya, oh, ayos yung pinaceramic mong Raptor ah. Ah, ganun ba? Kailan? Yung mga ganun. Minsan nakakalimutan ko na eh. Oo nga pala, pwede nga pala lagyan ng card to ng RFID. Mas madaling abutin kapag hindi nyo na-read, no? Mamaya na ako magpapakarga. Malapit na lang to. Sino ba naglalaro ng RC sa inyo? Nakaka-enjoy siya kung marami kayo. Kasi gaya nung ginawa namin kahapon, kung ikaw lang mag-isa, boring kung nakakit ka sa bundok tas laro-laro ka dun. 4 kami kahapon, kaya masaya siya. Minimum 3, ganun. Pag dalawa kasi medyo boring pa yun eh, no? Tapos medyo nasa-semplang yung iba, i-recover mo ngayon kasi minsan bawal hawakan eh. Parang nakakaiya kapag natumba tas itatayo mo mag-isa. Kapag nababalaw siya, nakakaya pag tinulak mo, ganun. Kaya nung tumirik yun sa akin, hindi namin binuhat yung RC ko, pinahila ko siya sa isang RC din. Sakto, pareho pa kaming Defender. Yung winch nung nanghila sa akin nasa harap, ngayon ginanon niya para umabot sa likod. Ay, dito na pala ako. Eto na pala oh. Papark na lang ako sa likod kasi mainit yung ano sa harap. Ayan oh, diba? Andito pa yung sasakyan niya oh. Dito na lang tayo at mainit kasi. Yan yung sasakyan ni Peter eh. Meron din siyang shop na tip-top auto care. So doon natin pina-Raptor yung ating wild track. Tinransform natin siya into Raptor. Hello? Tagalog? Filipino? Oh, Filipino? You speak Tagalog? Ah, okay, okay. Okay. Welcome.
Ito yung shop natin sa Bulacan, Read for Speed Bulacan branch. So gaya nung shop natin, nagtitinda din sila ng mga Geely, H&J, yung mga long sleeve ni Parak, ni Imprint, mga top box and rack. Bukod sa mga pang motor, ayan, naglalaro yung mga staff ko, cashier ko, and driver, and marketing staff, and water boy. What? So bukod sa mga helmet na pang motor, ito yung mga laruan. Wow! So ito yung isa sa business ni Peter. Sinong hindi mapapabili? Tignan mo, no? May Ford Raptor siya. Oh, FJ Cruiser. May Defender, kamukha ano sa atin. Tapos ang maganda sa kanya, pag bumili ka ng mga laruan, di ba sinabi ko kanina, wala pa siyang baterya, wala pa siyang charger, kulang-kulang pa siya. Kumpleto siya dito. Pwede mong ipa-set up sa kanya. Like ito, oh, tingnan mo naman yan. Parang tunay, di ba? Tapos ang dami niyang mga iba't ibang designs. May pang drift car, meron pa siyang Jimny, mga old cars. Tapos iba-iba rin yung mga brand ng mga chassis nila. Like ito, Red Cat, gano'n. Pero ako, sinasuggest ko, Traxxas TRX4. Isa sa okay na model. Grabe mga design. Ang ganda nito, oh. Ford Raptor, oh. Sakto naka-Raptor tayo, guys. Ito po, FJ Cruiser, oh. Ito na yung mga binili ko. Ito yung sinasabi kong engine na brushless. Hobbywing yung brand niya. Ayan, ito daw yung pinakamagandang brand or types of engine na nilalagay sa mga crawler. At may kasama na siyang ESC kagad with fan. Tapos ito yung on and off niya. Then may mga wires siya para may saksak sa battery. Ito para sa transmitter. Tapos bumili rin ako ng expert brushless na servo. Ito yung para sa manubela, no? So brushless din siya kaya matagal din yung buhay nito. Bumili ako ng takip para sa tornilyo dun sa ating gulong, voltmeter, bagong batteries, maliit lang, 5,000 mAh, 100C. Ang maganda dito, maliit lang, magaan. Tapos ito yung wire niya, saksak. Dalawa yung binili ko. Bumili rin ako ng bagong shell. Ito. Dahil naka Ford Raptor tayo. So Ford Raptor din yung binili kong shell. Pero ito, iba lang yung headlight niya, no? Pero still, Ford Raptor din siya. Kapag bumili kayo ng shell pala, wala pa siyang kulay kagad. So, yun ang maganda. Kasi pwede natin siyang i-partner dun sa Raptor natin na kulay gray. Kaya nagpabili na ako ng pintura. At ako na lang gagawa. So, ganyan yung itsura niya, oh. Pickup. Nice. Nagkaroon ng mini-me yung aking Raptor, di ba? Ang presyo ng engine natin is 12,500. Ito namang brushless na servo is 6,000. Itong battery is 3,500 isa. And ito, mura lang naman ito. Tapos yung shell naman is 1,900. May kasama na siyang sticker para sa headlight. So, yun, ako nang bahalang magpintura mamaya. Okay, di ba? Kailangan may proof May proof pa. na pinirmahan mo. Alam ko na yan, ibebenta mo lang yan eh. I-display niyan. Declared value. Brand new. Nailagay na natin yung shell. Hindi ko nailalagay yung camera. Oo nga pala, magpapagas nga pala ako. Parang makulim. Ha? Nagsisili na? Oo. Sakto, may gas station dito. Parang makulimlim ah. Parang gusto umulan ah. Meron ka? Wala. Ayaw mo umuha? Madali lang yan. Dio, next time na lang. Di na-download lang yun. Di Oo. na lang gamit. Oo. Tinatamad pa ako eh. Baka may dito ka, tulungan kita. Hindi, sige, ako nang bahala. Medyo nagmamadali lang ako ngayon. Thank you ah. Hindi kasi lagi nasa shell ako nagpapagas eh, kaya sana maabutan ko yung Pulilan office ng alas 5 dahil alam ko alas 4 na. Imbis na magmamakartor highway ako, hindi na natuloy. Ngayon, medyo excited akong umuwi kasi ilalagay ko na yung mga piyesang binili ko ngayon at syempre bago yung ating Shell Raptor. Napa ceramic coating na natin at napa PPF yung ating Raptor, so sobrang kinang niya ngayon, no? Dinala natin siya sa wash authority and of course bago i-ceramic coating yon, i-detail muna nila kaya okay siya, di ba? Hindi lang sa labas, pati loob. Tapos talagang protektado yung headlight, yung hood,
dahil exposure sa init ng araw. Sa ulan naman hindi masyado umaagos yung tubig, kaya nagkakaroon siya ng watermarks. And syempre dun located yung makina, di ba? So naiinitan yung hood natin, mabilis matuyo yung tubig na pumatak sa hood, kaya bumabakas. Natapos siya after 3 days. And then after natin sa wash authority, dinala natin siya sa 5th gear para ipa-install yung cover doon sa kanyang bed, dahil hindi naman panghakot yung Raptor natin, no? More on pang personal, family use. Gusto ko magsakay ng motor, medyo mahirap kasi nga mataas yung sasakyan. Kung sakali man magsasakay ako ng motor or kung anumang malalaking bagay, pwede naman tanggalin yung cover. Ngayon dahil meron na siyang takip, pwede na natin siya lagyan ng bed liner. Hindi naman napapasukan ng tubig yun kahit maulanan siya. May nanghingi ng sticker sa akin. Kaso dito tayo sa traffic, patabihin natin siya dun para medyo delikado yung daan. Thank you ha. Ayos, ingat ka ha. Sige, salamat. Hoy, salamat ha. Sige, ingat ka. Salamat. Kung magmamakartor highway nga pala tayo, masyadong malayo pa yung may kawayan sa Pulilan eh, no? Kasi yung may kawayan na yun parang malapit na sa Maynila yun, di ba? Sa Caloocan. Alam nyo naman, banda doon traffic eh. Ngayon pa lang sobrang traffic na eh. May nakita akong nakamotor. Ano kaya ang motor yun? Oh? Parang CH2 ah. Ay di, parang ninja. Hoy Raptor, kakulay pa, nice. Dalawa yung nakamotor. May Panda pa sa likod, oh, parang yung bag ni Jet Li. 2-cylinder siya, parang Ninja 650 siya, no? Eto naman, anong motor to? GSX? NK. Yan ang kinagandaan sa pickup oh. Sa mga ganyang klaseng gamit, basic sa pickup. Although okay naman sa van, kaso tatanggalin mo yung mga upuan. Sa L300 naman okay lang din, tipid pa sa diesel. Kaso ang problema sa L300 kasi medyo mahal na yung mga brand new ngayon eh, nasa 900 plus, dahil may turbo na yung engine nila. Kaya lang pag pumasok ka sa loob, para kang pumasok sa 1990s na sasakyan, kasi wala pang in-update sa interior design. Yung gauge, yung pinto. Sarap magmotor! Dito naman sa jacket natin, pagdating sa high speed, hindi naman siya pumapagaspas kasi medyo makapal yung tela niya. Yung nga lang talagang pag nahinto ka sa traffic, sobrang init niya, no? Sabagay, naka back protection nga pala ako, kaya sobrang init sa likod, no? Labasan ng mga nagtatrabaho. Sarap naman yan. Problema lang dito sa Pulilan office, malayo yung mga tindahan, kaya walang pagkain pagdating mo dun. Pero medyo malapit yung SM dito. Mabuti naman at hindi ako ginabi ngayong pag-uwi natin. Madalas nangyayari, ginagabi ako, pero hapon na rin ha. See you next vlog, may aso!